Welcome sa aming channel. Ngayon naman aking ibabahaging movie ay tungkol kina Yuan Xiangkan at Zhang Jishu. 16 na taong gulang sila ay di sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga labi sa unang araw ng kanilang pasukan. Doon nagsimulang umibig si Yuan kay Zhang. Si Zhang ay kilala sa school na nangunguna sa mga Class A o mga genius na students. At si Yuan naman ay may IQ kahit papaano. Pinagkakagastusan ng school ang protective measure para sa mga Class A student. At hindi basta-basta nakakapasok ang mga student na mababa ang IQ. Ang mga mapilit pumasok ay mamamatay. Kaya masaya na si Yuan pagmasdan si Zhang sa malayo. Kahit ang mga kaibigan ni Yuan sinasabihan siya na itigil na ang pag-iilusyon. At mag-move on na lang katulad ng sabi ni Elsa. May nagkakagusto rin naman sa ating bida at iyon ay si Ajin. Sinabihan ito si Yuan na mag-date na sila dahil malapit na silang graduate. Dahil sa sinabi nito naisip ni Yuan na magtapat na kay Zhang. Kaya naisip ng mga kaibigan niya na itaon ang kanyang pagtatapat sa oras na nagpa-fire drill ang buong school. Dahil yun lang ang oras na hindi gumagana ang security system ng Class A building. Nagtapat na si Yuan ng damdamin niya kay Zhang. Pero sinabi nito na imposibleng tanggapin nito ang inaalok na love ni Yuan. Dahil ayaw daw nito sa babaeng walang utak. Aray. Umalis na si Zhang na sabi na lang ngayon sa sarili na mabuti at walang ibang nakakita. Ang hindi nito alam na marami palang nakasaksi ng ginawa niya. Pag-uwi ni Zhang ng bahay nagtataka sila ng papa niya bakit ang daming daga na lumalabas mula sa bahay nila at biglang nag-iba ang bahay nila. Isang araw, sinundo sila ng driver ng mayamang kaibigan ng papa ni Yuan. Doon sila makikitira. Pagpunta nila sa bahay ng kaibigan ng papa ni Yuan nakilala niya ang buong pamilya. Mayaman sila at mababait, maliban sa bunso nilang anak na napakataklisa. Matutulog na sana si Yuan katabi ang unan na merong mukha ni Zhang. Nag-goodnight kiss pa ito sa unan at papikit na sana nang marinig niya na nagsalita ang unan. Paglingon ni Yuan nakita nito si Zhang Jishu. Doon pala ito nakatira. Kinabukasan papasok na sila sa school, pinilit ng mama ni Zhang na isabay si Yuan sa bike nito. Nang malapit na sila sa school pinababa ni Zhang si Yuan at sinabi dito na huwag niyang ipagsabi na magkakilala sila, magkasama sa isang bahay at huwag sabihin sa mga magulang niya na nagtapat siya kay Zhang. Sinabi rin ito na huwag siyang lapitan sa school. Pag hindi niya raw nagawa ang lahat ng iyon ay umalis na sa bahay nila. Pagdating sa school, habang pinapanood ni Yuan si Zhang maglaro ng badminton, ay dumating ang asungot na fans ni Zhang at sinabihan si Yuan na hindi sila bagay ni Zhang at si Xiaoyi lang ang bagay na babae dito. Dumating naman ang mga kaibigan ni Yuan at sinabihan si Rose Ma na hindi din siya bagay kay Zhang dahil matanda na ito ay hindi pa nag-graduate. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Yuan, may sinend na video ang mama ni Zhang na ikinatawa ni Yuan. Pinorward ni Yuan ang video kay Zhang. Kinausap ni Zhang si Yuan tungkol sa pinadala nitong video kung saan nagsasayaw si Zhang at nakadamit pambabae pa, bakit daw nito isinend ang video sa kanya. Sinabihan ni Zhang si Yuan na burahin na ang video sa cellphone nito. Si Yuan ay nakiusap kay Zhang na tulungan siya na makapasa sa exam. Nang hindi pumayag si Zhang, sinabi ni Yuan na i-share nito ang video para makita ng mga fans ni Zhang. Walang nagawa si Zhang kundi pumayag sa gusto ni Yuan. Pag-uwi ng bahay tinuruan ni Zhang si Yuan pero kahit basic math ay hindi alam ni Yuan. Sinabi ni Yuan na gagalingan nito sa susunod. Talagang persigido si Yuan na makapsok sa top 100 sa exam. Araw-araw ay tinuturuan ito ni Zhang. At nag-i-improve na din ito. Dumating na nga ang araw ng exam. Si Yuan ay naging pang top 100. Tihim na ikinatuwa ni Zhang ang nangyari. Dumating naman si Ajin. Sinabi nito na tatalunan nila sa Sport Fest ang Class A. Araw ng Sport Fest, tinanong ni Ajin si Yuan kung totoo na magkasama sila ni Zhang sa isang bahay. Nag-deny si Yuan pero si Zhang ay sinabihan si Yuan na labhan ang kanyang damit, kaya confirm lang nito na totoo ang balita na nakatira si Yuan sa kanila. Nagalit naman si Ajin nang tawagin siya ni Zhang na talunan. Ipinagtanggol ni Yuan si Ajin, sinabi nito kay Zhang na masarap magluto si Ajin, mabait at maunawain hindi kagaya ni Zhang. Sumagot si Zhang na may gusto pa rin sa kanya si Yuan. Nag-play ang viral video ni Yuan kung saan inamin niya ang feeling kay Zhang. Tuwang-tuwa ang mama ni Zhang nang mapanood ang video. Sumagot si Yuan na nagsisisi siya na si Zhang ang nagustuhan.
Sabay play ng video ni Jiang na sumasayaw na nakabihis pambabae. Kinaila ni Jiang si Yuan, sinabi ni Yuan na pagtuntong ng college sisiguraduhin niya na sa matino magkakagusto. Umalis si Yuan ngunit pinigilan ito ni Jiang at hinalikan. Iyu, charot, sinabi ni Jiang kung kaya nito na hindi siya mahalin sa panahong iyon. Pag-uwi ng bahay, sinabi ng mama ni Jiang na magpapagawa ito ng kwarto para sa baby nila Yuan at Jiang. Sinabi nito kay Yuan na simula nang tumira ito sa kanila ay ang laki ng inimprove ni Jiang. Hinihintay na lang nila na matapos ang exam ni Jiang at mag-aaral na ito sa abroad. Sinabi ng mama ni Jiang Jishu na si Yuan ang tumutulong sa nila, hindi sila ang natulong dito. Nangako naman si Yuan na babantayan niya si Jiang. Dumating ang araw ng pag-take ng exam ni Jishu. Binigyan siya ni Yuan ng good luck charm na pinagpuyatan nito dasalan. Pero hindi natuloy ang pag-take ng exam ni Jishu. Dahil muntik na masagasaan si Yuan ng motorsiklo. At si Jishu ang nagdala kay Yuan sa bahay. Nagising na lang si Yuan na pinapagalitan ng kanyang papa si Jishu. Bakit daw hindi ito nag-exam? Sumagot si Jishu na walang kinalaman ang nangyari kay Yuan, kundi ayaw talaga nito ng mag-exam dahil ayaw nitong mag-aral sa ibang bansa at ayaw din ito magmana ng kumpanya. Tinanong si Jishu ng kanyang papa kung ano ang plano niya. Sumagot si Jishu na bigyan pa siya ng panahon ng makapag-isip. Galit na sinabi ng papa niya na kung malabo ang kanyang isip hindi siya makakapag-decide. Galit din na sumagot si Jishu, sinabi nito na mag-aaral siya, imamanage ang business ng family, at mag-aasawa ng gusto nitong babae para sa kanya. Pero sinabi nito na hindi ito magiging masaya. Sinabi ni Jishu na gusto nito kumilos mag-isa. Humingi si Jishu ng paumanhin sa mga magulang niya sabay umalis. Sinundan ni Yuan si Jishu, sinabi ni Yuan na siya ang malas kay Jishu. Sinabi din nito na aalis na lang siya sa bahay nila Jishu dahil siya daw ang malas kay Jishu, kung hindi daw dahil sa kanya hindi malilate si Jishu sa exam. Sumagot si Jishu na yun ang pinakamalaki niyang pagkakamali pero naging masaya naman siya. Alam na daw nito ang direksyon na gusto niya puntahan pero nasasaktan pa rin siya. Sinabi ni Yuan na gawin lang ang mga bagay na magpapasaya sa kanya at handa itong sumuporta para dito. Nagpasalamat si Jishu kung hindi daw dahil kay Yuan ay habang buhay nito napapasanin ang expectations ng iba sa kanya. Nagpasalamat din ito kay Yuan sabay sinabi kung kailangan ito ng tulong sa paglilipat ng bahay sabihin lang sa kaya. Lumipas ang ilang araw, lumipat na ng bahay si Jishu. Dahil ginagaya ni Yuan si Jishu, pumasok din si Yuan sa university kung saan nag-aaral si Jishu. Nalaman ni Yuan na sa university canteen na pinapasukan niya nagtatrabaho si Ajin. Isang araw pinuntahan ni Yuan ang lugar kung saan nagtatrabaho si Jishu. Inabanda ni Yuan na makauwi si Jishu upang malaman ito kung saan ito nakatira. Nakita ni Yuan si Xiaoyi na naghihintay kay Jishu, may dala din itong pagkain. Naghihintay lang si Yuan sa tapat ng bahay habang kumakain ng buto ng pakwan, dahil hindi na lumabas ng bahay si Xiaoyi, inisip ni Yuan na nagli-live-in na ang dalawa. Isang araw isinama ni Yuan si Ajin para sundan sina Xiaoyi at Jishu sa pagha-hiking. Kinausap ni Ajin ang driver ng sasakyan, na kapag sumakay na si Yuan, bilasin nito ang pagpapaandar ng sasakyan, para mailayo si Yuan kay Jishu. Sa pag-aakala na si Yuan ang sumakay ay binilisan ng driver kanyang pagdadrive. Sinubukan ni Ajin sabihin sa driver na si Xiaoyi ang sumakay at hindi si Yuan, pero sinabi ng driver na kahit anong mangyari ay hindi ito hihinto sa pagdadrive. Naiwan naman si Yuan at Jishu sa bundok. Nagtanong si Jishu kung saan ito gustong pumunta. Habang nakasakay ng bangka, nagtanong si Jishu kung bakit sila sinundan doon. Sumagot si Yuan na nakita niya si Xiaoyi sa bahay ni Jishu at imposibleng na nagkwentuhan lang sila magdamag. Pero hindi rin ito kumbinsido na silang dalawa na. Sumagot si Jishu na maraming pwedeng gawin ng isang lalaki at babae sa buong magdamag. Gaya ng paghihintay ng madaling araw dahil tanghali yun sa Boston, nakipag-video conference siya para pag-usapan ang makakatulong sa bone cancer ni Nana. Gusto daw nito maging doktor. At si Yuan lang daw ang unang nakaalam noon. Sinabi naman ni Yuan na gusto niyang maging nurse pero sumagot si Jishu na bagay dito maging embalsamador. Choinks. Nag-hysterical si Yuan kaya tumaob ang bangka dahil sa sinabi ni Jishu na hindi pinupuntahan ng mag-boyfriend ang lugar na iyon, dahil ang mag-boyfriend daw na nagpupunta doon ay naghihiwalay.
Natulog ang dalawa sa hotel dahil wala na sila masakyan. Hinalikan ni Jisoo sa labi si Yuan nang bigla itong gisingin ni Jisoo. Nanaginip si Yuan. May tumawag naman sa cellphone ni Jisoo kaya umuwi agad ang dalawa. Nawalan daw ng malay ang papa nito. Simula daw nang nag-away si Jisoo at papa nito ay dumadalas ang pagsikip ng dibdib ng papa ni Jisoo. Isama na ang financial problem nito sa kumpanya. Hanggang nag-collapse ang papa niya. Sinabi ng doktor na stable naman ang kalagayan ng papa niya at kailangan operahan. Sinabi ni Jisoo na pupunta di siya sa meeting upang maghanap ng solusyon sa problema ng kumpanya. Napahinto si Yuan pagdating sa hospital nang makita na nakikipag-usap si Jisoo kay Sho at sa mga doktor. Sinabi ni Shawi kay Jisoo na nakahanap na sila ng magaling na cardiologist at aalagaan nila ang papa ni Jisoo. Isang gabi, nang puntahan ni Yuan si Jisoo sa hospital para dalhan ng payong sinabihan siya nito na huwag na gumawa ng kahit na ano, na dahil sa kanya ay hindi niya naabutan ang visiting hour ng hospital at nasira ang schedule nito dahil sa pagpatay nito ng alarm ng cellphone ni Jisoo. At napapagod na ito sa pag-intindi sa kanya. Kahit na ganon, inutusan nito ang kanyang driver na ihanap ng taxi si Yuan. Nang magising ang papa ni Jisoo, nagtanong ito kung kamusta na sila ni Shawi. Sumagot si Jisoo na kapag nagpakasal siya kay Shawi masosolve na ang problema ng kumpanya at hindi naman daw mahirap mahalin si Shawi. Pero sumagot ang papa ni Jisoo na ang pagpapakasal ay dapat sa taong mahal mo. Dumating si Yuan upang dumalaw sa papa ni Jisoo pero niyaya siya ni Jisoo sa labas dahil bawal sa papa niya ang dala nitong pagkain. Sumagot si Yuan na sa susunod ay magdadala ito ng iba. Sinabi ni Jisoo na araw-araw pinaghahandaan ni Shawi ng pagkain ng kanyang papa. Kinumusta ni Yuan si Jisoo kung kamusta na ito, galit na sumagot si Jisoo na ano naman sa kanya kung okay lang siya o hindi. Sinabi ni Jisoo na lilipat na sila ng bahay at alagaan ang sarili. Sinabi ni Jisoo na magpapakasal na sila ni Shawi. Binati ni Yuan si Jisoo at sana daw ay maging masaya sila at umalis na ito. Tinawag naman siya ni Jisoo at ipinaalala dito ang sinabi nito na hindi siya basta susuko sa pagkagusto kay Jisoo. Sinabi naman ni Yuan na hindi na siya magpapakatanga at umalis na. Umiiyak ito habang naglalakad pa uwi. Malungkot na umalis sa bahay nila Jisoo si Yuan, mahal niya pa rin si Jisoo. Magaling na ang papa ni Jisoo. Makalipas ang maraming araw hindi pa din magawang kalimutan ni Yuan si Jisoo. Si Yuan ay naging magaling na nurse. Di naman masyadong magaling, nag-alisan lang yung iba niyang pasyente dahil sa ginawa nitong kapalpakan. Nobody's perfect guys. Hindi naman maiwasan makibalita ng tungkol kay Jisoo si Yuan. Nalaman nga nito na ikakasal na si Shawi at Jisoo at kasalukuyang nasa school si Jisoo para magbigay ng speech. Naisip ni Yuan na pumunta sa school. Pagdating nito sa school nagtaka siya dahil walang tao, tanging si Jisoo lang ang nandoon. Sinabi ni Jisoo na ang kapatid niya ang magmamana ng kumpanya nila. Nang magpaalam si Jisoo para mag-ready, tinanong ni Yuan si Jisoo kung kamusta na ang relasyon nito kay Shawi. Sumagot si Jisoo na wala silang relasyon. Naguguluhan na tinawagan ni Yuan ang kapatid ni Jisoo upang tanungin kung sino ang bago nitong karelasyon ng kuya nito na nabasa sa internet. Nagtanong din si Yuzu kung saan ito nakita ang sinasabi nito. Sabay sinabi nito na may bagong post ang kuya niya na naka-public. Tiningnan agad ni Yuan ang post. Biglang nagsalita si Jisoo sa kanyang likuran. Sinabi ni Jisoo, noong araw na makatanggap ng love letter mula kay Yuan naguluhan siya. Noong una raw ay naiirita siya kay Yuan. Pero hindi nito alam kung bakit hindi mawala sa isip niya si Yuan. Parang math problem raw si Yuan na hindi niya masolve, nakaramdam din daw siya ng damdamin na hindi siya pamilyar. At ang pinakamalaking problema ni Jisoo na kinaharap, sinabi ni Jisoo, ako lang ang lalaking mahal mo at wag daw nitong sabihin na bibitawan na siya ni Yuan pero alam daw nito na hindi yun magagawa ni Yuan. Tinanong ni Yuan si Jisoo kung hindi ba ito nagsasawa sa kahahabol niya. Sumagot si Jisoo na nagsasawa na siya kaya magpakasal na sila. Sinabi ni Yuan alam ba nito ang ibig sabihin ng kasal, huwag daw nitong paglaruan ang damdamin niya. Saka paano daw kung mayroon siyang ibang mahal na lalaki? Sumagot naman si Jisoo na magagawa ba niya yun? Ayun, nagtukaan na. Sinabi ni Yuan na hindi pa nga daw sila nagkapag-date na kapag kiss na sila ng 3 beses. Sumagot si Jisoo na 4 na daw. Sabay nagtukaan na naman. The end na po. Salamat sa panunood.